salita ng Diyos, sa kanyang pagbasa ay sa kanyang testimony. Ipagpalito ng Panginoon. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na ang hindi kayo madanhali tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, maniwala tayo na pamilya ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig upang isanay sa Diyos. Ito ang aral ng Panginoon sa sinasabi namin sa inyo. Paparito ng Panginoon tayo ng buhay ay hindi mauna sa mga kapatid. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na usod, ng tinig ng angkanghel, ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayo mabuhay, paayos ang puli nila sa ulat at isasama sa mga binuhay upang sabubunin sa pagpabilin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayong magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pagmagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Pangatlo pong pagbasa ayon kay San Mateo Evangelista. Ang pagmukol. Magaling siya, Panginoon. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok ang kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, titipunin sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin. Pagbubukod-bukurin niya tulad ng mga ginawa ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya lalagay niya sa kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinarantan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pininom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y walang maisuot at aming pinarantan? At kailan po naman kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming pinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sumunod kayo at nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong to. Ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin.
mga isinumpa, kayo'y pasasapoy na di mamatay. May nihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo pinakain. Nauhaw, at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan, at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng masyot, at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dilalaw. At sasagot sa kanila, at sasagot niyo sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Wow, naging dayuhan, nawala ng masyot, o may sakit nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkita ninyo ang nangtulong ang pinakahamak ng mga ito, ako ang inyong pinagkitan. Itataboy ang mga ito sa kaparasahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po. Ang maganda ang samahan ko sa inyo ay naislag po namin na muli ay marinig ninyo na doon po sa sinasabi ng ating Panginoon, kung ating pong natatandaan, na sinasabi na ibigin niyo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong kataasan. Ngayon po mga kapatid, dito sa pagkakataon ito, ang binanggit po namin sa inyo ang ukol sa Ebanghelyong sulat ni San Matthew ay para po sa ating paghahanda. Na kung dumating po ang takdang panahon na kamukha ng ganap sa ating kapatid na Leonora, na binawi na ng Panginoon ang buhay na ipiniram sa Kanya. Dito po sa sulat ni San Matthew ay maliwanag kung pinaghahanda tayo. Pinaghahanda tayo ng Panginoon upang kung dumating ang takdang panahon ay nakahanda tayo pagtaha sa buhay na walang hanggan.